Kaya tingnan nyo tong mamang si Trillanes ngayon. Ha? Parang may naaamoy ako, medyo bumabali-baligtad. Medyo ano lang ha? Medyo bumabait-bait konti ha? Kasi magdedelikado siya talaga. Then napansin niya ngawa siya ng ngawa patungkol sa ICC. Wala namang nangyari sa ICC. Asa na ICC? Trillanes, asa na ICC? Ngawa sila ng ngawa. Impeachable, i-impeach na yan. Asa na impeachment? Trillanes. At sa mga congressman dyan sigaw ng sigaw, wala. Bakit? Walang gustong sumuporta. Dahil alam ng lahat, including them. Them, when I say them, yung mga buhaya dyan, alam nila malakas pa rin ng Duterte. Kaya sila ngayon nagbabaliktaran. Ay, hindi talaga obra. Kailangan nating mabait sa Duterte. Kanin pa! Para tayo nasa mang inasal, no? Yun ang objective nila eh. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos. Inuuto niya si Marcos. Marcos, inuuto ka ni Trillanes, oh. Paano sila sabi niya, uto-uto ka naman, sundin mo ko, oh. Impeach mo si BP Sara. Tanga! Hindi tanga si Marcos. Gusto man niyang i-impeach si BP Sara, alam niya hilaw. Hindi pwedeng hinug sa pilit. Alam niya yun. Ikaw naman, Trillanes, nagtatanga-tangaan ka eh. Alam mo namang hindi talaga ubra. Because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 election. Tama yun. Yun ang sinabi niyang tama. The wind will change. Alam nyo ba? Nagsisimula na akong managinip niyan. Yung pag-upo ni BP Sara. Pagka nakakwentuhan ko yung mga, hindi ko na babanggitin kung sino yung mga kakwentuhan ko, basta mga inaabuso ng gobyernong ito. Sabi ko, konting tiis lang po, sir, ma'am. Konting tiis. Talagang tinadhana si BP Sara. Ako'y naniniwala, she will be the next president, sooner or later. Pagkatapos nun, bakbak tayo ulit. Itong ginagawa namin bakbak, wala pa ito. Wala pa ito. Alam niyo eh. Di ba? Kayo ba? Nananaginip na kayo? Na patapos na ang paghihirap natin at nakaupo na si BP Sara? Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And alam mo, alam nyo ito kritiko to ni Duterte, ni PR, lalo-lalo na si PRRD. Type nga ata nito si Pulong. hindi mo ka-level si Pulong. Out of your league. Anyway, alam niya isipin mo kahit kritiko, alam niya kung gaano kalakas ang Duterte.
Ha? Yang statement ng yan, hindi niya lang maamin directly. No? Kaya sinasabi niya, kung gusto, lagi niyang lalagyan ng intro na kung gusto nila talaga nilang gagawin lahat nilang magagawa nila para makabalik sila sa poder. May ganon. Yung introng yon, yun ang tinatawag na palaman. Na parang hindi masabi na yung kanyang believe sa Duterte, ina-admit niya. Lalagyan niya ng palaman. No? Pero isipin mo, ang kritiko niya, inaamin, malakas ang Duterte. Di ba? Isipin mo, kahit, halimbawa, si Lenny, at that time, there is really no chance na halimbawa, hindi ma-impeach hindi mangyari na may masamang magawa si PRRD. There is no way na ang puwersa ni Lenny, ang puwersa ng Dilaw ay kayang patanggal si PRRD. Yan yung sinasabi nito ngayon. Ang sinasabi niya, yung panahon ngayon, iba. Pag hindi mo natanggal si Sara, ikaw, Marcos, ang matatanggal. Nakita niyo yung difference? Nung panahon ng Dilaw, ni Lenny, na vice president siya, hindi niya kayang gawin yung kay PRRD. No chance. Ito, no? Yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara. Tinan mo, ha? Dyan, hanggang dito, inaamin niya na yung PMA nasa side ng Duterte. Lalagyan lang niya ng konting sa dulo para hindi siya mapasama na she is admitting yung mga military nasa side ni Sara. Nag-aantay lang. Pakinggan nyo. Makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara. Yan yung palaman niya. Kung meron sila ngayon, palakas ng palakas yan. Ibig sabihin, andun sa side. At eto, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So sisiraan niya ngayon si Sara. Sisiraan niya ngayon yung AFP na pag nakapwesto si Sara, anong pwestong ibibigay sa kanila? Di ba? Parang hindi, Trillanes. Huwag mo na lagyan ng palaman. Inadmit mo na malakas ang Duterte. Malakas sila sa taong bayan at malakas sila sa militar. Sa yung statement. At hindi kailangan ng kapalit na pwesto. Alam mo, ang daming vloggers. Ito, diretsahan tayo ha. Ang daming vloggers nakasuporta kay Sara. Totoo to, wag po magagalit si BP Sara or magagalit ang mga vloggers. Walang napapala kay Sara. Walang napapala kay Duterte. I can attest to that. Yung mga vloggers na yan, walang bayad yan. Wala. Walang napapala sa Duterte. And yet, gumagastos pa para makapunta kung saan sila masusundan. And yet, mahal pa rin ng Duterte. Trillanes, yan ang tinatawag na organic. Hindi kailangan ng kapalit. Hindi ko tinataas ang bangko ko rito. Ang sinasabi ko, hindi lang sarili ko, lahat ng community ng vloggers ng DDS. Taga nyo sa bato, walang bayad yung mga yan. Wala po. Maniwala kayo sa akin. Wala po. Kaya nakikita ko Alam ko yung may mga bayad sa kabila. Obvious nyo naman Yung dating gusto si Sara biglang babaligtad nang walang karason-rason. That is public knowledge. Alam namin mga vloggers kung sinong bayad. Pero dito, wala. Organic. Yan, kaya kong ipagmalaki sa inyong lahat. Walang napapala kami.
Yung mga vloggers ng DDS, walang napapalayang kay Sara, kay PRRD. Pero okay lang. Kaysa naman maging buhaya kami katulad ng mga nasa kongreso dyan. So hindi kailangan ng mga taga-AFP sumuporta dahil bibigyan sila ng pwesto ni Sara pag upo. Hindi yun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Wag mo namang siraan yung mga dati mong kasamahan. Taga diyan ka rin eh. 'Di ba? Ang babaw naman ng tingin mo. They are not stupid, Trillanes. Hindi stupid ang AFP. Merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Ang baba ng tingin niya sa PMA. Oh. Ang baba ng tingin mo, Trillanes, sa mga PMAers. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatters sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Ayan sabi niya. Okay, ako naniniwala ako nagsisimula na magbaligtaran. Maybe, hindi obviously, pero pansinin nyo, iba na tolo ni Trillanes, yung impeachment, walang gustong pumirma, diba? Sa Senado, may mga nagsasalita na, yung mga retired, mga generals, mga AFP, nagsasalita na rin, laban sa ginagawa ng Quadcom. Yung iba, siyempre meron lang silang karir, hindi sila agad maka-all out. Pero yung hindi nila pagsuporta sa impeachment, yung hindi nila pagpirma, considering na lahat ng agenda ay naibigay na sa kanila, lahat ng pagbibuild up nila diyan sa mga hearing against the Dutertes, walang pumipirma. Yan po ay malaking, tandaan nyo po to, isa-isa na magbabaligtaran. Kaya nga meron tayong nakikausap na mga taga-AFP or yung mga asawa nila nasa AFP, galit na talaga, no? Dahil sa nangyayari ngayon, kaya lang syempre meron pa nga mga kino-consider na hindi natin pwedeng pag-usapan dito, pero yun na po yung sinasabi ni Trillanes. Yun na po yun, na nasa side. It is as if Trillanes is admitting ang AFP wala sa side ni Marcos. Nasa side ni Duterte. Kaya nga dito, parang iba na to, ano? Di ba? Isipin mo kung paano birahin ni Castro at ni Paduano. And yet, wala sila makuha. Asan ang ICC? Di ba? Ginamit lang to si Trillanes para mag-ingay, para ilubog ang Duterte. Pero hindi nila sinuportahan ng ICC. Kasi sila malilintikan eh. Ginamit lang siya. Ginamit si Castro para siraan ng Duterte. Pero hindi naman sinusuportahan ng impeachment. Ha? So, unti-unti na ito. Unti-unti na ito magbabaliktaran. At may mga naririnig na tayong mga ibang retired generals. Galit na. Galit na po sila. Tama yung sinasabi ni Trillanes. May punto siya doon. Diyan, naniniwala ako. Na nag-aantay lang ng tamang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin ni Trillanes eh. Na magkamali si Marcos. Kaya itong 2025 election, this is very important
to us. Possibly, pag nakuha natin ang numero sa Kamara at sa Senate, si Marcos ang may impeach. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni, idagdag ko lang, Christian, doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. Tingnan mo, inamin niya yung lakas ng Duterte. Medyo siniraan lang niyang konti. Pero inamin niya kasi nung panahon ni Duterte, walang agitation. Diba? Ang sinasabi niya lang, wala kasing nag-re-recruit. Kaya walang galit kay Duterte. Alam mo naman yan, hindi na mauto-uto AFP eh. Nakamasid lang yan to protect the Constitution. Yan ang mandato nyo eh. To protect the Constitution. Anong po protect nila nung si PRRD nakaupo? Naubos ang adik. Naubos ang mga makakaliwa. Halos maubos. Diba? Yan ang pumapatay ng mga militar at saka pulis. Diba? Mga adik na yan saka mga komunista. Diba? So talagang wala. Dinagdagan niya lang na walang nag-agitate. Pero, inadmit din niya na ngayon na malakas sa AFP. Mga disgruntled pa. Wait, may active recruitment as we speak? Nire-recruit ng mga retired yung mga... What exactly do you mean? Hindi. Okay. Merong mga grupo naghihikayat. Hindi ganyan ka-stupid ang AFP, Trillanes. Ha? Nung kinorner siya ni Christian, iba na sagot niya. No? Pero hindi ganyan. Hindi po ganyan ka-stupid ang mga AFP. Alam mo yan. Ha? Hindi kailangan ng recruitment o pagbubuo. Buo yan. Sama-sama yan. Pag talagang sagad na sa buto na nakikita nila, may problema talaga tayo. Grabe ang nakawan. Gagalaw din niya mga yan. Hindi ko kailangan turuan sila o sabihan sila. Hindi mo kailangan turuan o sabihan sila. May sariling utak yan. Matatalino yan. Nakamasid lang yan dahil merong sinumpaan yan to protect the Constitution. Hindi kailangan Trillanes na ng recruitment. Huwag mong maliitin ang mga militar. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong Pastor Kibuloy, number 1 na. Number 1 na siya. Ito, number 1 sa survey na sa tanong na kung survey question, kung ngayon ang election, sinong iboboto mo? Poll conducted on December 17 to 22. 17 to 20 with 66 senatorial candidates to choose from. ArcLight with its 1.9 million followers. Sa Facebook to, mayroon silang 1.9 followers. Generated more than 364 votes from accumulated survey forms and recorded 2.3 million in total engagement. Yan. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Pastor Kibuloy. Sa katunayan, meron pa tong isa na tanong. Yung isang tanong, asan na yun? Wait, saglit lang ha. Yung isang tanong, kung laban sa korupsyon, sino ang iboboto mo?